Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1881. Habang sakay sila sa airship, sila ay namangha at nagulat sa kanilang nakita. Sa tanaw, ang lawa ay tinatayang 2 hanggang 3,000 ektarya ang lawak. Lahat ay naisip na para silang nasa langit dahil sa ganda nito. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa lugar na ito ay daan-daang beses na mas malakas kumpara sa pinanggalingan nila. Nararamdaman mo ba ang kapangyarihan ng langit at lupa dito? Napaka-makapangyarihan nito. Kaya ito ang kilalang sagradong lawa. Hindi ko inasahan na ganito kalaki. Haha, narito na ako. Hindi ako aalis hanggat hindi ako naging Supreme Saint. Natawa si Ferland sa mga narinig. Siya ay nasa harap at minamaneho ang airship. Pagpasok ng airship sa lugar, pinabilis niya agad ang takbo. Sa loob ng ilang sandali, ang airship ay nakalutang sa gitna ng lawa kung saan mayroong isang sky island sa ibabaw ng lawa. Hindi nagtagal, nakita ni Severin ang ilang sinag ng ilaw na lumilipad mula sa iba't ibang lugar. Malalaking lumilipad na espada, airship, at isang dragon ang lumilikha ng mga sinag ng ilaw. Walang duda, ang lahat ay mga tao na kwalipikado pumasok sa sagradong lawa. Nang ang malaking lumilipad na espada ay nasa ibabaw ng Sky Island, narinig nila ang malakas na tinig. Lahat ay bumaba agad. Kayo ay pupunta sa Sky Island upang magsimulang mag-training. Ang sagradong lawa ay magsasara pagkatapos ng 3 buwan. Lumiko si Ferland na nagmamaneho ng airship at nagsabi sa lahat, pumunta kayo. Ngunit tandaan, ang sagradong lawa ay mananatiling bukas lamang sa loob ng 3 buwan. Kahit na hindi kayo umusad at naging Supreme Saint, kailangan ninyong lumabas. Hanapin ninyo ang sariling lugar ayon sa pangalan sa Jade Sleep. Huwag gumawa ng gulo o alitan. Ako ang unang magtutulak palabas sa sinumang lalabag dito. Binalaan din sila sa lahat tungkol sa mga patakaran ng sagradong lawa. Lahat ay maingat na nakinig at hindi naglakas loob na sumuway. Pagkatapos ay lumipad sila patungo sa Sky Island. Nakita ito ni Severin at ginawa rin ni Woolrich at ng iba. Nang makarating siya sa Sky Island, naisip niya na napakalaki ng isla. Sa gitna nito, may bundok na may napakataas at matulis na tuktok. Habang papunta, ipinaliwanag ni Ferland ang impormasyon tungkol sa sagradong lawa. Natuklasan ito ng Grundy I at ng iba pang pangunahing sekta. Sa simula, ito ay parang maliit na secret realm na inilagay sa ibabaw ng lawa. Kaya, ang isla na ito ay orihinal na secret realm. Dahil halos 10,000 tao ang pumunta upang masipsip ang kapangyarihan ng langit at lupa, kailangan isara ang isla sa loob ng 20 taon upang makabuo ng sapat na kapangyarihan. Ito ang magiging panahon para sa susunod na pagbubukas. Pagpasok nina Severin at ng iba sa Sky Island, hinanap nila ang kanilang sariling espasyo ayon sa kanilang Jade Slips. Pinalad sila dahil malapit lang ang kanilang mga espasyo sa isa't isa. Hindi sila nag-aksaya ng oras at nagsimulang mag-training. Nagsimulang damaloy ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanilang mga espasyo. Habang nangyayari iyon, nagsimula si Severin na pumasok sa isang zone, tila kaya niyang maunawaan ang lahat ng misteryo o tanong na mayroon siya. Mabilis ang paglipas ng 1 buwan. Samantala, may palasyo sa tabi ng Sky Island. Naroon si Ferland at ang iba para sa isang pagpupulong. Lahat mula sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky na responsable sa pagpapanatili ng kaayusan ay naroroon. Isang Supreme Saint Elder mula sa Pure Void Sect, si Razor, ang nagsabi. Naisip ko kung ilan ang makakalikha ng pambihirang vision sa panahon ng breakthrough o ilan ang magiging henyo. Ang Elder mula sa Day Firm Sect, si George Long, ang sumagot, iniisip mo ba na madali maging henyo? 7 o 8 lang noong nakaraang pagkakataon. Isang elder na may kulay abo ang buhok ang tumingin kay Ferland at nagsabi, Hey, Ferland, narinig ko na may henyo mula sa Nunto City. Talaga bang natalo ng taong iyon si Thorold mula sa Day Firm Sect at si Jangar ang Master Swordsman mula sa Pure Void Sect? Ang Marver Sect ay isa rin sa 4 na pangunahing sekta. Bilang elder na responsable sa pagpapanatili ng kaayusan, nagtanong si Dorothy ng may pagkakuryoso, talaga ba?
Kilala si Thorold at Jangar bilang pinakamalalakas na tao. Narinig ko na gustong-gusto ni George Long mula sa Dayform sect si Jangar. Mataas ang kanyang inaasahan kay Jangar. Talaga bang may nakatalo sa kanila? Nagalit ang Dayform sect at Pure Void sect dahil pinag-usapan ang kanilang kamalasan. Tumawa si Ferland. Oo, totoo iyon. Nagpatuloy si Dorothy habang gulat na gulat, malakas din siguro ang tao na iyon. Naisip ko kung magiging Supreme Saint siya sa pagkakataong ito. Magkakaroon kaya ng phenomenal vision. Sumingot ng galit si George, iniisip mo ba na puro henyo ay nandyan lang? Hindi ganoon kadali. Umiling si Ferland. Naalala niya kung paano madaling nahuli ni Severin ang tunay na kakanyahan ng pagiging swordsman at isa sa pinakamalalakas na tao na nakita niya sa iba pang level 9 Royal Saints. Sino ang nakakaalam? Baka. Samantala, biglang bumukas ang mga mata ni Severin mula sa kanyang training. Napagtanto niya, naiintindihan ko na. Pagkatapos ma-refine ang kapangyarihan ng langit at lupa, maaari kong i-condense ang aking mental power sa primal spirit. Base sa daloy ng kapangyarihan ng langit at lupa, ang tunay na kahulugan ng martial soul ay nagmumula sa paggamit ng standard combat techniques. Nang malaman niya iyon, mabilis niyang sinipsip ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa sa malapit na paligid. Mabilis na pumasok sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Biglang napansin niyang may nagbabago sa kanyang katawan habang dumarami ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Naiisip ni Severin, nakapag-activate kaya ako ng espesyal na constitution o kapangyarihan. Maaaring yun ang posibleng paliwanag. Sa Blue Realm, ang isang Royal Saint ay maaaring ma-activate ang isang espesyal na constitution o kapangyarihan kapag nagpa-progress patungong Supreme Saint. Ito ay paraan ng pagpapatunay ng pambihirang talento. Di nagtagal, lumitaw ang isang phenomenal vision sa ibabaw ng sagradong lawa at kumalat sa malalayong lugar. Habang nagko-condense sa primal spirit, may nagliliyab na chaotic divine light mula sa kanyang katawan at ang scripture of philosophy ay nagsanib upang maging nagliliwanag at nakakasilaw na liwanag. Ang langit ay nabuo ng matinding daloy ng enerhiya na unti-unting naging gintong lotus na dahan-daang bumabagsak sa isla na parang ulan. Nagpakita rin ang aurora borealis sa buong kalangitan ng South Sky. Nakatutok ang pansin ng mga mandirigma. Tinitingnan nila ang phenomenal vision at gulat na gulat. Marami ang nagumpisang manghula kung bakit lumitaw ang phenomenal vision. Ano, may gintong lotus na bumagsak mula sa hangin. Sino ang responsable sa paglikha ng phenomenal vision na ito? Mukhang nagsimula ito mula sa sagradong lawa. Dahil ba may pambihirang Royal Saint na nagiging Supreme Saint? Imbestigahan ito. Alamin kung sino siya. Kailangan kong mapasama ang taong ito sa Dayform sect. Nagsimula ng mabaliw ang mga tao sa kasabikan at sabik silang mapasama ang tao sa kanilang sekta. Kasabay nito, ang iba na nagtatraining sa sagradong lawa ay na-distract din ng phenomenal vision. Pinanood nila ang scripture of philosophy na nakakatakot na nag-i-intertwine. Ang ilan sa mas batang disipulo ay biglang na-activate mula sa kanilang training na nagdulot ng internal injury. Sino ang nagiging Supreme Saint? Ang phenomenal vision na ito ay nakakakilabot. Sobrang nakakatakot. Nasaktan ako sa loob habang tinitingnan lang ito. Ang primal spirit na kakabuo ko lang ay nabasag rin. Karamihan sa kanila ay nagulat at namangha. Samantalang ang attainment at resulta ng mga mas mahihinang tao na nag-training sa loob ng maraming taon ay nawala. Napansin din ni Ferland at ang iba pang malapit sa Sky Island ang phenomenal vision. Nagulat din sila. Isang henyo ang ipinanganak. Kung titingnan ang phenomenal vision na ito, tiyak na na-activate niya ang isang espesyal na constitution o kapangyarihan. Hindi ito ganoon kadali. Narinig ko na tanging isang tiyak na uri ng espesyal na constitution lamang ang makakapagpa-trigger ng phenomenal vision na kasing tindi nito. Ang mga naroon kasama ni Ferland ay mga Supreme Saints o Paragons. Malawak ang kanilang kaalaman at alam nila ang higit sa karamihan. Mula sa kanilang pananaw, tanging isang tiyak na uri ng espesyal na constitution lamang ang makakapagpa-trigger ng phenomenal vision na nakikita nila ngayon. Sa Blue Realm, maraming espesyal na constitutions. Halimbawa, ang Constellation Constitution, Ancient Bloodline Constitution, at Fairy Constitution.
Gayunpaman, ang espesyal na constitution ay maaaring hatiin sa tatlong kategorya: Spirit Constitution, Element Constitution, at Divine Constitution. Isa sa mga Spirit Constitution na kapansin-pansin ay ang Nine-Yang Body Constitution. Sa mga nagmamay-ari nito, nakakatulong itong pabilisin at pagbutihin ang bilis ng training. Isa pang Spirit Constitution ay ang Sword Spirit na pag-aari ni Jangard. Kaya niyang maunawaan ang sword will sa murang edad at ipinakita ang dakilang kakayahan ng isang swordsman. Ang Spirit Constitution ang pinakakaraniwan sa tatlo. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na basta-basta ito ay makukuha. Maaaring isa lamang ang nagmamay-ari nito sa bawat 10,000 tao. Ang Element Constitution ang pangalawa sa pinakabihira. Ang core disciples ng 4 na pangunahing sekta sa South Sky ang may Element Constitution. Kung hindi sila namatay sa laban, tiyak silang magiging malakas na leader na may attainment ng Paragon. Ang Thunderbolt Constitution ni Thorold ay kabilang sa kategoryang ito. Kaya siya isa sa pinakasikat na henyo sa Dayform sect. Sinabi ng isa sa kanyang elder na mataas ang kanyang tsansa na maging Paragon at hindi ito pawang kalokohan lamang. Ngunit, kakaunti lamang ang Divine Constitution sa South Sky dahil ito ang pinakabihira sa lahat. Ang sinumang nagmamay-ari nito ay magiging pinaka-talented na tao sa South Sky. Pinaningkit ni Dorothy ang kanyang mga mata habang iniisip ang mga iyon. Tumingin siya sa Sky Island at nahirapang paniwalaan ang kanyang nakikita. Kasabay nito, sinikap niyang hanapin kung sino ang nagdulot ng phenomenal vision. Kahit isang level 9 Supreme Saint na tulad niya ay naramdaman ang pressure habang tumitingin sa divine light na sumasabog mula sa Sky Island. Kaya mabilis siyang huminto at sumigaw, may isang tao na tiyak na na-activate ang kanyang Divine Constitution. Nagulat sina Ferland at ang iba nang marinig iyon. Alam nila na pala kaibigan si Dorothy ngunit mataas ang attainment niya at may matalim na mata na nakakatanaw ng higit pa sa nakikita. Kaya hindi siya nagkamali sa sinabi niya. Si George, na nakabalik mula sa pagkagulat, ay nakikimuka at nagpakita ng kasab-ikan. Tiyak na isa siya sa mga miyembro ng Dayform sect. Ngunit tumugon si Razor, mahal kong George, nag-i-imagine ka lang siguro. Bakit hindi ito miyembro ng aking sekta? Si Ferland, na minomonitor ang phenomenal vision, ay nakaramdam ng pamilyar na bagay. Pinagsikapan niyang hanapin ang sagot sa kanyang alaala upang tukuyin ang pinagmulan. Bigla, ang kanyang isip ay napunta kay Severn. Hindi, siya ba iyon? Kahit medyo nagulat, mataas ang kanyang pag-asa kay Severn. Sa torneo, natalo ni Severn sina Jangard at Thorold. Malakas ang kanyang combat power sa murang edad at mas mahusay na swordsman kaysa kay Jangard. Dati pa man, naisip na niyang i-recruit si Severn sa Grundy Uno sect. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Ferland na maging sigurado na iyon si Severn. Umiling siya at sinikap na tingnan muli. Biglang sinabi ni Razor, na nakikipagtalo kay George, Ferland, narinig ko na dinala mo ang isang henyo mula sa Nunto City. Sa tingin mo ba siya ang responsable sa phenomenal vision? Narinig ni George ang tanong at nawala ang kanyang galit. Sa halip, napatawa siya. Hindi ito posible. Ang phenomenal vision na ito ay bunga ng activation ng Divine Constitution. Sa tingin mo ba, isang henyo mula sa maliit na lungsod ang makakagawa nito? Hindi natuwa si Razor nang marinig iyon. Nang siya'y magsalita, pinigil siya ni Ferland. Sa puntong iyon, hindi pa siya sigurado kung sino ang nag-activate ng Divine Constitution. Sapat na, gamitin na lang natin ang Enchanted Mirror para malaman, sabi ni Ferland. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, itinataas niya ang kamay upang i-cast ang Enchanted Mirror spell. Kaagad, lumitaw ang banayad na liwanag at unti-unting naging isang salamin. Mula sa salaming iyon, malalaman nila kung sino ang nag-activate ng Divine Constitution. Si Severn ang kasalukuyang nagbi-breakthrough. Sa bawat hininga niya, napakalaking dami ng Divine Light ang lumilitaw at bumabalot sa kanyang katawan na para bang siya'y isang Supreme Being. Hindi napigilan ni Razor ang pagtawa. Haha, ano ang sabi ko? Siya nga. Pagkatapos noon, binigyan niya si George ng mapanukso na tingin. Namutla ang mukha ni George at ramdam ang galit habang pakiramdam niya'y sinapak siya ng katotohanan.
Napabuntong hininga siya kay Razor na patuloy na nagnanakaw ng pansin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng alitan sina George at Razor at hindi ito ikinagulat ni Ferland. Tumingin siya sa Enchanted Mirror at nasasabik siya dahil hindi niya inaasahan na si Severin ang nag-activate ng Divine Constitution. Para sa isang taong may Divine Constitution, sandaling oras na lang bago siya maging isang Supreme Paragon. Naniniwala pa siya na may posibilidad si Severin na maging isang celestial being. Kung matagumpay nilang may recruit si Severin sa Gronde Uno Sect, tiyak na magdudulot ito ng masaganang kinabukasan sa sekta sa loob ng ilang libong taon. Nang maisip niya iyon, nasabik siya at mabilis na ini-uncast ang Enchanted Mirror at ginamit ang kanyang Jade Pendant upang lihim na makipag-ugnayan sa sekta at ipaalam sa sect leader ang tungkol dito. Hindi lang si Ferland ang gumawa nito. Ginawa rin ng iba nang maibalik nila ang kanilang kamalayan. Ang Divine Constitution, matapos lahat, ang pinakamalakas na constitution sa Blue Realm. Anumang sekta na ma-recruit si Severin ay magiging pinakamalakas na sekta sa South Sky at mailalagay ang sekta sa posisyon na maging sacred land. Siyempre, hindi sila uupo lang at hihintayin si Ferland na ma-recruit si Severin sa Gronde Uno Sect. Ang First Mountain ay matatagpuan sa Gronde Uno Sect. Napatayo ang leader ng sekta sa isang Grand Palace mula sa impormasyon ni Ferland. Ano? May isang tao na nag-activate ng Divine Constitution sa Sacred Lake ngayong panahon. Sigaw na shock ng sect leader. Haha, magaling, Ferland. Pupunta ako roon kaagad. Ang napaka-talented na taong ito ay dapat maging miyembro ng aming sekta. Samantala, ang sect leader ng Dayform Sect, Pure Void Sect, at Marver Sect ay nakatanggap din ng impormasyon mula sa kanilang mga elders. Lahat sila ay dali-daling nagtungo sa Sacred Lake kagaya ni Oscar. Kabanata 1885. Si Severin na nagpatuloy sa kanyang training sa Sky Island ay hindi alam kung gaano kalaki ang kaguluhang na idulot niya sa mundo ng mga cultivator sa South Sky. Habang nasa kanyang espasyo, patuloy siyang nakatuon sa kanyang training. Ang Divine Light ay bumalot sa kanyang katawan at buhok, na nag-iiwan ng banayad na kinang na parabang siya ay isang celestial being. Nakapikit ang kanyang mga mata, habang humihinga ng malalim, na may ulap na lumalabas sa kanyang ilong na hugis dragon. Patuloy niyang iniabsorb at pinipino ang kapangyarihan ng langit at lupa. Habang nagpapatuloy iyon, unti-unting hamina ang Divine Light na bumabalot sa kanyang katawan. Samantala, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang impormasyon tungkol sa isang constitution. Ang Chaotic Constitution. Ito ay nasa ika-10 pwesto sa listahan ng Divine Constitution. Isang constitution na pinapangarap ng maraming cultivator na magkaroon dahil may kakayahan itong tulungan ang may-ari na talunin ang isang celestial being kapag umabot sa tiyak na antas ng kapangyarihan. Nangangahulugan din ito na ang taong may ganitong constitution ay labis na talentado. Nang malaman niyang na-activate niya ang isang special constitution at ang specialty nito, siya ay natuwa at nagalak. Mas marami na siyang nalalaman tungkol sa Blue Realm matapos ang ilang buwan na kasama ang Chorto sa Nunto City. Alam niya na ang mga cultivator sa realm na ito ay maaaring magkaroon ng ilang special constitutions. Maaaring ma-activate ito lamang kapag ang isang tao ay nagsisikap maging Supreme Saint sa pamamagitan ng pag-absorb ng napakalaking dami ng kapangyarihan ng langit at lupa sa Sacred Lake. Maraming cultivator ang may normal constitutions na nangangahulugang maaari lamang silang maabot ang tiyak na antas. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng special constitution dahil napakabihira nito. Halimbawa, maaaring isa lamang sa 10,000 tao ang magkaroon ng Spirit Constitution. Gayunpaman, ang mga may ganitong constitution ay makakapag-training ng mas mabilis kaysa sa normal na tao. Higit pa rito, mas kakaunti ang may element constitutions. Sinumang may ganitong constitution ay isang henyo na pinahahalagahan ng isang sekta. Tulad ni Severin na may Divine Constitution, ito ang pinakamabihira sa lahat. Marahil ilang tao lamang ang nagpakita nito sa kasaysayan ng South Sky. Sa puntong ito, naramdaman ni Severin na ang kanyang katawan ay nagkakaroon ng malaking pagbabago matapos ma-activate ang Chaotic Constitution. Mabilis ang mga pagbabago habang ang kanyang mga cell ay napapalakas ng isang dimatinging kapangyarihan. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo.
May tunog ng kalabog na nagmumula sa kanyang katawan. Di kalaunan, ang kanyang dugo ay naging ginto imbes na pula. Ang kanyang mga buto ay nagkaroon ng mga engraved na philosophy. Ang pinakamahalaga, natuwa si Severin nang matuklasan na ang kanyang attainment ay unti-unting tumataas habang na-activate ang chaotic constitution. Kasunod ng bawat pag-absorb ng kapangyarihan ng langit at lupa, napansin ni Severin na ang kanyang mental power ay unti-unting nagiging solid at naging isang maliit na katawan ng tao sa kanyang utak. Tiningnan niya sa kanyang utak at nakita ang isang maliit na bersyon ng kanyang sarili na nakaupo roon. Siya ay natuwa. Ito ba ang aking primal spirit, naisip niya. Sinubukan niya itong gamitin katulad ng paggamit niya ng telekinesis noon. Halos pareho ito ngunit mas malakas. Halimbawa, maaari niyang tanawin ng malayo upang obserbahan ang kalaban ng malinaw. Kapag sinubukan niyang tumingin pa ng malayo, nagiging malabo ang kanyang paningin. Ngayon, mayroon na siyang primal spirit, kahit gaano kalayo ang tingin ni Severin, malinaw at mataas ang definition ng kanyang nakikita. Lubos na nasa sabik si Severin at sinubukan ang primal spirit para sa iba pang gamit. Lumipas ang 7 araw at sa wakas na unawaan niya kung gaano kahalaga ang primal spirit. Matapos makuha ang kanyang primal spirit, naramdaman ni Severin na malapit na siyang magkaroon ng breakthrough dahil pinalakas ng kapangyarihan ng langit at lupa ang kanyang katawan. Muli, nag-absorb siya ng labis na kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang paligid upang pinuhin ang mga ito sa kanyang katawan. Agad na lumakas ang kanyang aura at naabot na niya ang Supreme Saint stage. Ngunit hindi siya tumigil doon. Patuloy na tumataas ang kanyang attainment. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon muli ng breakthrough si Severin at naging level 2 Supreme Saint. Ang aura na kumakalat mula sa kanyang katawan ay sumisira sa hangin at espasyo sa paligid, na nagiging bahagyang hindi matatag. Ngunit hindi ito humadlang kay Severin. Lakas na lakas ang kanyang katawan matapos ma-activate ang Constitution at naramdaman niyang kaya niyang magpatuloy para sa isa pang breakthrough. Tama nga ang kanyang pakiramdam. 1 buwan ang lumipas, at isang higanteng whirlpool ang lumitaw sa ibabaw ni Severin. Ang kanyang attainment ay umabot na sa level 3 Supreme Saint stage. Sa wakas, tumigil siya sa training at binuksan ang kanyang mga mata. 2 makapal na gintong sinag ang lumabas mula sa kanyang mga mata papunta sa himpapawid. Nang inag ang espasyo sa paligid niya. Isang hindi kilalang philosophy ang nakaukit sa bawat buto ng kanyang katawan upang lumikha ng isang napakalakas na kapangyarihan. Ang kanyang tinig at katawan na puno ng kalamnan ay nag-uumapos sa lakas. Naniniwala siyang ang kanyang suntok ay maaaring umabot ng ilang tonelada kahit hindi pa niya ginagamit ang buong lakas. Kaya, iniisip niyang kaya niyang pumatay ng isang cultivator gamit lamang ang isang suntok. Tumayo siya at iniunat ang katawan. Ang sarap ng pakiramdam. Ipinagdiwang niya ang lakas na kanyang natamo. Lalo na't matagumpay niyang naabot ang level 3 Supreme Saint mula sa level 9 Royal Saint. Ang bilis ng kanyang progreso ay maituturing na pinakamabilis sa South Sky. Gayunpaman, ang isang level 3 Supreme Saint ay itinuturing pa lamang na elite disciple sa 4 na major sects. Huminga siya ng malalim at pinatahimik ang sarili. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang divine sense upang makita ang kondisyon ni Woolrich at ng iba pa. Matapos ang huling 2 buwan, naging Supreme Saints na rin sina Woolrich at ang iba pa. Kahit si Diane, Sheila, at ang iba pang babae ay nakasabay na. Ang ikinagulat ni Severin ay na-activate rin ni Woolrich at Felipe ang Special Constitution. Base sa resulta ng kanyang divine sense, may Spirit Constitution sina Diane at ang ibang babae habang may Element Constitution sina Woolrich at Felipe. Kahit na ang phenomenal vision nila ay hindi kasing kahanga-hanga at kamangha-mangha tulad ng kay Severin, nagdulot din ito ng kaguluhan sa kalangitan ng Sky Island. Pagkatapos noon, napangiti siya at sinabi, "Hindi ko inakala na na-activate ni Woolrich at Felipe ang Element Constitution." Bagamat ang Element Constitution ay hindi kasing lakas ng Divine Constitution, napakabihira rin ito. May isip na niya kung gaano kasidhi ang labanan ng 4 na major sects upang maakit sila. Tinataya niya ang oras at napagtanto na 10 araw na lang bago magsara ang Sacred Lake. Kaya, isinara niya ulit ang kwarto.
Ang Sacred Lake ay mayaman sa kapangyarihan ng langit at lupa at spiritual energy na wala sa labas. Sayang kung hindi niya ito pakikinabangan. Habang ganid na ini-absorb ni Severin ang spiritual energy ng langit at lupa sa paligid niya, ang mga sect leaders ng 4 na major sects ay naghihintay sa labas ng Sky Island ng higit sa 2 buwan. Tumingin si Oscar mula sa Grundy 1 sa iba pang 3 sect leaders, huminga ng malalim, at sinabi, "Ferland, sa tingin mo ba ay sasali siya sa atin?" Nang marinig iyon, hindi napigil ang umiling ni Ferland. Isa itong tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Ang 4 na major sects ng South Sky ay binubuo ng Grundy 1 sect, The Firm sect, Pure Void sect, at Marver sect. Sa kanila, ang Grundy 1 sect ang pinakamalakas sa lahat. Ang pinakamalakas na cultivator ng sekta ay isang level 8 Royal Paragon. Tinatawag itong pinakamalaking sekta sa South Sky City ng mga tao. Gayunpaman, ang 3 ibang sekta ay hindi gaanong naiiba sa Grundy 1 sect. Bahagyang mas mahina lamang sila. Ang The Firm sect ay espesyalisado sa lightning attribute. Mahuhusay sila sa lightning techniques. Ang sect leader na si John Luco Meza ay isang level 6 Royal Paragon. Kilala siya sa kakayahang mag-cast ng maraming lightning techniques at siya ang pinakamalakas na Royal Paragon sa South Sky. Hindi rin masama ang Pure Void sect. Bagamat pangatlo sila sa ranggo sa 4 na sekta, eksperto sila sa pag-aaral ng tunay na sining ng pagiging swordsman. Pinahahalagahan nila ang kanilang mga espada at nagtitrain ng husto upang maputol ang lahat gamit ang kanilang espada. Ang sect leader ng Pure Void sect ay si King Kruger. Noon, pinatay niya ang isang beast na level 8 Royal Paragon nang siya ay level 6 Royal Paragon pa lamang. Binigyan siya ng titulo ng mga tao bilang the best swordsman of South Sky. Bago dumating si Oscar sa Sacred Lake, sinabi ni Ferland sa kanya na naintindihan na rin ni Severin ang sword wheel. Posible na sumali si Severin sa Pure Void sect upang maging isang swordsman. Hindi rin mabanggit, target din ng Marver sect na maakit si Severin. Karamihan sa mga miyembro ng Marver sect ay magagandang babae. Nakatuon ang sekta sa attainment technique ng tantric sex na nakakahikayat sa maraming male cultivators na sumali sa sekta. Kaya, hindi sigurado si Oscar kung maaakit ba si Severin na sumali sa Marver sect. Tumingin siya sa mga nakapaligid sa kanya at pabalik sa Sky Island na may seryosong ekspresyon habang hinihintay ang pagsasara ng Sacred Lake. Mabilis ang paglipas ng oras. Ngayon ang araw na magsasara ang Sacred Lake. Huminga ng malalim si Severin. Ang kanyang hininga ay sumabog patungo sa himpapawid na parang matalim na espada at pinunit ang kalangitan. Pagkatapos niyang tapusin ang training, mahigpit niyang hinalo ang kamangha-manghang kapangyarihan sa kanyang katawan. Nasa sabik at natutuwa siya rito. Tiningnan niya ang kanyang energy core. Napakaganda nito tulad ng Milky Way at malakas tulad ng agos ng karagatan. Napabulong siya sa sarili, "My body has changed drastically and I can feel the power that I have." Sa huling bahagi ng kanyang training, hindi niya naabot ang level 4 Supreme Saint. Ngunit pagkatapos makondense ang kapangyarihan ng langit at lupa, naabot niya ang peak stage ng level 3 Supreme Saint. Kaunti na lamang ang kulang upang maging level 4 Supreme Saint siya. Ang pinakamahalaga, sa wakas naunawaan niya kung gaano kakilakilabot at kabaliw ang pagkakaroon ng Divine Constitution ngayon na taglay na niya, ang Chaotic Constitution. Matapos ang pagbabago ng kanyang dugo, ang kanyang katawan ay matigas na parang dragon scale. Anumang spiritual weapon na mas mababa sa level 5 ay hindi makakapasok sa kanyang katawan. Mas matatag at mas malakas na ang kanyang katawan kaysa dati. Pinakamahalaga, mas mabilis na rin ang kanyang training speed kaysa dati. Habang huminga ng huling malalim na hininga, pinatahimik niya ang sarili at lumabas sa kanyang kwarto. Maraming tao ang naghihintay sa kanya sa labas. Alam ni na Woolrich at ang iba pa na ngayon ang closing day ng Sacred Lake kaya natapos na rin nila ang kanilang training ng mas maaga. Lumabas si Severin at nakita sila. Mabilis niyang tiningnan ang kanilang mga attainments. Si Celine na level 2 Royal Saint lamang nang pumasok sa Sacred Lake ay naging level 5 Royal Saint. Maliban sa kanya at kay Rory, ang iba pa ay naging Supreme Saints na.
Kabilang sina Woolrich at Felipe na nag-activate ng Element Constitutions ay unang naging Level 2 Supreme Saints. Ang kanyang mga asawa na may Spirit Constitutions ay hindi rin nahuli. Naabot nila ang peak stage ng Level 1 Supreme Saint at naghihintay para sa susunod na breakthrough upang maging Level 2 Supreme Saints. Tumawa si Woolrich nang makita si Severin. "Hey, Severin, you are the most gifted among us. Have you become Level 2 Supreme Saint yet?" Noong nasa Skyblue Sect sila, personal niyang nasaksihan kung gaano kabilis umuunlad si Severin sa maikling panahon. Sa training na ito, na-activate niya ang Element Constitution, ang Ancient Armor Constitution nang siya ay naging Supreme Saint. Sa tulong ng Constitution, nakapagpatuloy siya at naging Level 2 Supreme Saint sa pagtatapos ng training. Sino man ay may inggit sa bilis ng kanyang pag-unlad. "I'm at the peak stage of Level 3 Supreme Saint," sagot ni Severin habang nakikita kung gaano kasaya si Woolrich. Si Woolrich na inaayos ang kanyang biguti ay namangha at tumingin kay Severin ng may pagkagulat. "Ano sabi mo?" "Ang pinakamataas na yugto ng antas ng Level 3 Supreme Saint. Naging Level 2 na ako pagkatapos i-activate ang Element Constitution. Paano ka mabilis na umunlad?" Tanong niya na litong-lito. Biglang naalala niya ang isang bagay at nagtanong, "Severin, were you the one who created the crazy phenomenal vision?" Tumango si Severin. Oo. Wala siyang itinatago. Kahit hindi niya aminin ngayon, ibubunyag din iyon ng mga elders na naghihintay sa kanila. Bukod dito, hindi na estranghero si Woolrich. Namangha ulit si Woolrich. Ang phenomenal vision na nangyari ay mas malakas at mas nakakabaliw kaysa noong inactivate niya ang Element Constitution na binabanggit. Ang Constitution na inactivate ni Severin ay ang pinakamalakas at pinakabihirang Constitution, ang Divine Constitution. Nakatanggap siya ng isa pang shock sa kanyang conclusion ngunit hindi niya sinabi sa iba. Nang siya'y nakabawi, natuwa siya. "Ha, magaling. Tunay na ikaw ang pinaka-matalino sa amin." Nakita ni Felipe ang reaksyon ni Woolrich at naintindihan na rin ang sitwasyon. Pagkatapos ay mabilis nilang ibinigay kay Severin ang kanilang basbas. Biglang narinig ni Severin ang boses ni Celine. "Tatay, binabati kita sa pagiging Level 3 Supreme Saint. Tumingin ka sa akin. Nag-improve na rin ako." Ngumiti si Celine ng masigla. Lumapit si Severin para haplosan ang kanyang ulo at pinayuhan siya. "Celine, I know you are a Level 5 Royal Saint now but remember you shouldn't be arrogant." Bilang masunerang bata, tumango siya. "Don't worry. Hindi ako magiging proud o mayabang." Matapos makita iyon, ngumiti si Severin at sinabi sa iba, "Come on, we should go." Magsasara na ang sagradong lawa. Pinangunahan niya at lumipad pataas upang lisanin ang Sky Island. Mula roon, nakita nila ang maraming liwanag na tumatagos sa kalangitan. Lahat iyon ay mga cultivators na natapos na ang training. Habang lahat sa isla ay umalis na, unti-unting nawala sa kanilang paningin ang isla. Biglang may 5 tao na papunta kay Severin. Ang pinuno ng grupo ay sina Ferland at Oscar. Nang makita kung paano siya pinapansin ng lahat, naisip niya kung ano ang nangyayari. Ngumiti siya. "Hi, Mr. Ferland." Tumawa ng malakas si Ferland. "Good." Pagkalipas ng napakaraming taon, sa wakas ay mayroon na tayong isa pang taong may Divine Constitution na lilito muli sa South Sky. Lalong humanga si Ferland kay Severin. Mula noong una niyang nakilala si Severin sa Nuntu City, pinansin na niya ito matapos talunin ni Severin si Jangar. Noon pa niya naisip na dapat niyang kunin si Severin para maging miyembro ng Gronde 1 Sect. Sa simula, gusto niyang mag-monitor pa ng kaunti upang makita kung gaano kalaki ang pag-unlad ni Severin matapos pumasok sa Sacred Lake. Ang laki ng sorpresa na ibinigay ni Severin sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Ferland kung gaano niya kinalulugdan si Severin. Itinuro niya sa paligid at sinabi, "Look around. Narito ang mga pinuno ng sekta mula sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky upang makita ka." Pagkatapos, ipinakilala niya ang mga ito kay Severin. Sa tabi ni Ferland ay isang elder na may kulay abo ang buhok. May kakaibang aura siya na parang may scripture of philosophy na umiikot sa kanyang katawan na nagbibigay ng pakiramdam na isa siyang Diyos. Isang tingin lang sa kanya at manganginig ang puso mo. Siya ay walang iba kundi ang sect leader ng Gronde 1 Sect, si Oscar.
Nang tumingin si Severin, bumalik ang friendly smile niya at tumango. Tumango rin si Severin pabalik at nakinig ng mabuti kay Ferland. Sa paglipat sa tabi, naroon si Jason Vega, ang sect leader ng Dayform sect. Siya ay isang middle-aged na lalaki na may squared na mukha, matangkad, at kumikislap ang kidlat sa kanyang katawan. Kasunod noon ay si Roman Hanna, sect leader ng Pure Void sect. May dalang malaking espada sa likod at nakasuot ng green robe na may embroidery sa harap. Ang kanyang temple hair ay naging kulay abo. Huli ay si Cicely Parrish, sect leader ng Marver sect. Mukha siyang elegante at mahusay na napangalagaan ang kanyang kagandahan. Sa itaas ng sagradong lawa, halos sumabog ang mga mata ng mga cultivator na natapos na ang kanilang pagsasanay nang mapakinggan nila ang sinabi ni Ferland. Nandito ba ang mga pinuno ng sekta ng 4 na pangunahing sekta? Nabalitaan kung sila ay alinman sa antas 6 na Royal Paragon o pataas. Naiinggit ako, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mr. Ferland? Isang lalaking nagngangalang Severin ang matagumpay na nagtaglay ng Divine Constitution. Divine Constitution, kaunti lang ang nagtataglay nito. Bali-balita, na sinumang may ganoong talento ay tiyak na magiging isang Supreme Paragon. Bakit hindi ito nangyari sa akin? Sok, siguro siya ang nakakuha ng pinakamahinang Divine Constitution. Maraming iba't ibang Divine Constitution at ang pinakamahina ay katulad ng pagkakaroon ng Elements Constitution. Si Oscar na nasa unahan ay nagdesisyong tingnan muna ang attainment ni Severin pero unti-unti ang kanyang focus ay naakit sa Constitution na hawak ni Severin. May kakaiba at kakaiba sa kanyang Constitution. Ang kanyang balat ay matigas tulad ng bato. Ang kanyang dugo ay parang lava mula sa bulkan at ang kanyang katawan ay mainit tulad ng oven at naglalabas ng banayad na chaotic pressure. Sa kabuuan, ito ay may golden glaze at kumikislap na may banayad na divine radiance. Isang pagkabigla ang ipinahayag ni Oscar, "Is this the chaotic constitution that ranks among the top 10? Ano, ang chaotic constitution? Agad na ginamit ng iba pang 3 sect leaders ang kanilang divine sense upang silipin si Severin na para bang nakadiscover sila ng nakatagong kayamanan. Pagkalipas ng ilang sandali, sila ay huminga at namangha. Tama si Oscar, ito ang maalamat na chaotic constitution. Hindi ako makapaniwala na na-activate niya talaga ang maalamat na konstitusyon na ito. Kapag nasanay na siya sa konstitusyon at malayang mapagmaniobra ito, madali niyang mapatay ang isang celestial na nilalang. Lumabas ang epekto kung saan ang iba ay nagsimulang magbulalas ng pagkagulat. Ano yung narinig ko kanina? Isang nangungunang 10 Divine Constitution. Ang huling banal na saligang batas na lumitaw sa South Sky ay humigit kumulang 31 bagay at ngayon ang taong iyon ay isa ng maharlikang huwaran. Damn it! Bakit hindi ako ang nag-activate ng Divine Constitution? Maraming cultivators ang tumingin kay Severin ng may inggit at selos. Mabilis na nagsalita si Oscar, "Mr. Severin, it's an honor to be here to witness this legendary constitution. Natutuwa ako. Bago kita makita, marami akong naisip na sabihin sa iyo ngunit ngayon ay hindi ko alam kung saan magsisimula. Kung wala kang mapupuntahan pagkatapos nito, bakit hindi isaalang-alang ang pagsali sa Gronde Uno sect?" Nagdesisyon siyang iparating kaagad ang imbitasyon kay Severin matapos subukang purihin siya sa lahat ng salita na kaya niyang isipin. Narinig iyon ng iba pang sect leaders at nagalit kay Oscar sa kanilang puso. At naglakas loob siyang tawagin ang kanyang sarili bilang pinuno ng sekta. Nakakahiya. Pakiramdam ko ay napakahiya maging isang South Sky cultivator kasama niya. Sa kabila nito, hindi sila babawi o hahayaan na lamang ni Oscar ang mag-recruit kay Severin. Ayaw nilang palampasin ang pagkakataong ito upang mapasali si Severin sa kanilang sekta kaya nagsimula rin silang purihin si Severin. "Mr. Severin, ikaw ay isang bata, matalino, at talentadong tao. Narinig kong natalo mo sina Thorold at Jandor bago ang pagbubukas ng sagradong lawa. Ang gwapo mong lalaki. Gayunpaman, ikaw ay napakalakas at mapagpakumbaba. Talagang kakaiba at hindi pangkaraniwan ang ipinakita mo sa akin." Kabanata 1890. Haha, Mr. Severin, interesado ka bang sumali sa Marver sect?
Karamihan sa aming mga miyembro ay magaganda, bata, at kaakit-akit na mga babae. Ganoon din sa mga matatanda. Malaya kang pumili ng sino mang gusto mo. Kung magpasya kang sumali sa amin, ako mismo ang magtuturo sa iyo. Sa puntong ito, ang kanilang dignidad ay hindi mahalaga. Para sa kanila, wala itong halaga habang may taong may divine constitution na nakatayo sa harap nila. Ang unang-una nila ay makipag-ugnayan kay Severin muna. Si Severin, ang pambihirang talentadong tao na nakapag-activate ng divine constitution. Hanggat siya ay buhay, mataas ang posibilidad na maabot niya ang Supreme Paragon level. Sila pa nga ay naniniwala na maaari siyang umakyat at maging isang celestial na nilalang. Anumang sekta na matagumpay na makaka-recruit kay Severin ay makakasisiguro ng masagana at maliwanag na kinabukasan para sa sekta sa loob ng hindi bababa sa 10,000 taon. Habang patuloy na binibigay ng mga sect leaders ang kanilang papuri, natatawa si Severin. Umiling siya at sinabi, "Thank you all for the compliments." Natutuwa si Oscar na hindi nagpakita ng kay-abangan si Severin kahit na natanggap niya ang maraming papuri. "Mr. Severin, kung payag kang sumapi sa aking sekta, ikaw ang magiging pangunahing alagad namin at ang pinaka-iginagalang na alagad. Ginagarantiya ko na bibigyan ka ng mga mapagkukunan upang matulungan kang maabot ang pinakamataas na antas ng Paragon." Nang marinig iyon, bahagya siyang naantig. Pagkatapos maging Supreme Saint, naramdaman niya na mas mahirap ng umusad. Bawat hakbang pasulong ay nangyayari ng malaking dami ng resources. Maraming cultivators ang na-stock sa Supreme Saint stage habang buhay at hindi makaka-advance sa Paragon stage. Bukod pa rito, ginawang mahirap ni Oscar na tanggihan ang alok ng inalok niya si Severin bilang core disciple ng sekta. Sa Grundy Uno sect, ang mga disciples ay hinahati sa 4 na rank. Ito ay Outer Disciple, Inner Disciple, Elite Disciple, at Core Disciple. Kung ang isang Core Disciple ay may problema sa pagsasanay, maaari siyang humingi ng payo mula sa sect leader o Grand Elder. Ang Core Disciple ay may mas malaki kaysa sa ibang disipulo. Hindi lamang maaari niyang piliin ang lugar na taitirhan sa sekta, ngunit maaari rin niyang piliin ang pinakamataas na rangkang ng attainment technique at combat technique, at bibigyan siya ng 6th grade. Ngunit hindi nagmamadali si Severin na tanggapin ang imbitasyon kahit nasabik na si Oscar at naghihintay sa kanyang sagot. Alam niya na ang ibang sekta ay hindi rin magpapahuli sa alok. Tulad ng inaasahan, hindi nag-aksaya ng oras si Cicely at sinamantala ang pagkakataong matapos magsalita si Oscar. Tumikim siya at banayad na sinabi, "Mr. Severin, I don't think I need to tell you how good it is if you join our sect. Kung magpasya kang sumali sa aking sekta, bibigyan kita ng star grade attainment technique at combat technique, 10 6th grade alchemical pills, at isang medium rank na espiritual na sandata." Nagulat sina Oscar at ang iba pa nang marinig iyon. Tunay ng magandang alok ang iniharap ni Cicely. Naramdaman ni Jason at Roman ang pressure at natakot na tanggapin ni Severin ang alok at sumali sa Marver sect. Agad na nag-alok si Jason, "Mr. Severin, kung payag kang sumali sa aking sekta, bibigyan din kita ng 6th grade alchemical pills, medium rank spiritual weapon, at star grade attainment technique." Para sa iyong kaalaman, ang Dayform concept ay ang pinakamalakas na diskarte sa pakikipaglaban na mayroon ng aming sekta. Isa itong star grade medium rank combat technique. Kapag natutunan mo na ito, maaari mong gamitin ang kidlat at kulog para hampasin at sirain ang anuman. Gamit ang matalim na mata, sinabi ni Roman kay Severin, "Mr. Severin, nabalitaan ko na isa ka ring escrimador at nakuha mo na ang sword wheel na isang napakabihirang bagay sa iyong edad. Ang Pure Void sect ay ang lugar para sa bawat swordsman. Mayroon kaming Great Infinite Sword Act. Kapag natutunan mo ito, maaari mong putulin ang langit at lupa sa kalahati sa isang pag-atake lamang ng espada. At ikaw ay magiging walang talo. Kung sasali ka sa sekta ko, ako ang magiging guro mo at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng resources na kailangan para maging level 5 Paragon ka." Determinado si Roman na maakit si Severin sa kanyang sekta. Nagalit at nainggit ang mga cultivator sa kung paano nagkumpetensya ang mga leader ng sekta upang anyayahan si Severin sa kanilang sekta. Nais din nilang maging tulad ni Severin.
Bakit napakalaki ng pagkakaiba ng bawat tao? Kaya ito ang pakiramdam ng pagiging isang henyo. Inalok na maging pangunahing disipulo at matuto ng direkta sa ilalim ng pinuno ng sekta. Ang kailangan lang gawin ni Severin ay tanggapin ang alok at bibigyan siya ng mga alchemical pills para sa ika-6 na baitang, maraming training resources, at isang spiritual weapon. Hindi lang iyon. Binanggit din ng pinuno ng sekta ng Pure Void Sect na hindi kailangang mag-alala si Severin tungkol sa mga training resources na kailangan niya para makaakyat sa level 5 Paragon. Bakit hindi ako ang nag-activate ng Divine Constitution?